welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. And for this episode, medyo kakaiba yung topic natin ngayon, no? Kasi lihis to sa mga nakasanayan nating video game, movie, series na episode. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay itong Best of Comedy Manila Experience na pinuntahan naming event last November 25, no? Disclaimer lang guys, itong pag-uusapan namin ngayon ay yung event at yung mga nangyari sa event as a fan and as a celebration of that experience, no? To share this story with you guys along with the story of how we became a fan of these guys, of these comedians dito sa Comedy Manila, no? Sa amin, no? Sa mga kwento namin. And to help me discuss this episode, kasama ko din dun sa event na napuntahan namin dun sa Best of Comedy Manila na si Lance at si Mark. Yan, mga fan din ng stand-up comedy, no? So guys, kamusta kayo? Welcome sa Hyper Geek. Hello. Yun. Hi. Hi. Naging cool pals bigla, pare, ha? Yun, and just to jumpstart this episode, guys, no? Kasi, yun nga, nabanggit ko kanina na ang trigger ng episode na to ay yung nagpunta kami sa New Frontier Theater sa Cubao last November 25 para manood ng stand-up comedy, no? Pero, bago yun, gusto ko itanong sa inyo, mga tol, kailan kayo nag-start maging fan ng stand-up comedy? Siguro simulan ko kay Mark, pare. Kailan ka naging start manood ng stand-up comedy or ano yung naging trigger point sa'yo para manood ka sa Best of Comedy Manila? Ako sa tingin ko, during pandemic, Kuya Bols. Kasi yun yung time na work from home kami. Ang kasama ko lang sa bahay namin is yung mama ko and si papa ko. Then most of the time walang kausap. Then habang nag-work, ganun lang. Para may kausap. Parang feeling ko may kausap rin ako katawanan. Okay. Pampalipas oras. Then parang minsan background noise habang nagtatrabaho. Mas prefer ko siya kaysa nanonood ng movie na sinasabay sa work. Ano to, pare? Ang pinag-uusapan natin dito ay podcast, no? Ito yung sa Cool Pals, tama ba? Oo, yun sa Cool Pals kasi 'di ba nauso yung podcasting during pandemic. Oo, ang dami nag-podcast noon. Oo. Aside sa Best of Comedy Manila, pare, meron ka bang iba pang event na napuntahan bago yon na stand-up scene din or event? Live show meron last year kay Victor and kay Red, nakapanood na ako ng live shows nila. Okay. Victor Anastasio, no? Oo. And yung mga online shows madalas dati nakakapanood ako. Gets. So, more on online, tapos isang event kay Red tsaka kay Victor. Oo. Okay. Ikaw, Lance, ano yung mga, kwento mo regarding sa stand-up comedy? Kailan ka nagsimula maging fan? Stand-up comedy, simula pa nung, college. Kasi, ang alam ko lang naman doon, pork chop duo lang. Okay. So, yung mga videos nila sa Yung mga videos nila sa YouTube, yung mga classic jokes nila, yung mga ganun. So doon lang nag-start, doon ako naging aware na okay, stand-up comedy pala tawag diyan. Okay. Tapos hindi ako aware na meron din scene dito. Sa Pinas. Nung nalaman ko na lang nung pinapanood ko na si Alex Calleja. Oo. Sa mga sa mga shows niya. Kasi na-discover ko naman si Alex sa yung Boys Night Out. Okay. Kasi lagi siyang guest nung dati. Mm-hmm. Tapos nung nasabi niya yun nga, nag-stand-up comedy siya. Tapos pinapanood ko rin yung mga videos niya sa YouTube. Ayun, tawang-tawa kami lagi pag pinapanood siya. Tapos from there, na-discover ko si Red. Red Oliero. So, ang una kong napanood na comedy show kay Red, after pandemic na to. Yung parang comeback show ni Red ng 2022 ata, yung finally na tour niya. First show na nung finally. Ayun, doon ko na sabi na, gusto ko panoorin to si Red. Kasi matagal ko na siya pinapanood online. Yung Cool Pals, nag-start naman ako 2020. Okay. Nakita ko lang din siya sa Spotify, yung mga recommended podcast kasi nakikinig ako ng
yung kay Red din eh. Saka yung punchline yung podcast ni Alex. Calleja. Tapos nakita ko, it shows you my light, Cool Pals. So yun na, nung una kong napakinggan na, nalimutan ko na yung una kong napakinggan na episode ng podcast. Basta after nun, kutsa yun, marathon na. Question, no? Since nabanggit nyo na parehas naman kayo nakikinig sa Cool Pals, ano yung episode na nagsimula kayo, kung natatandaan nyo? Kasi, ano na diba parang 300 plus na to, 400, 500 eh. Diba? Ano, natatandaan nyo ba kung saan kayo nag-start? Kasi, sa isang Nag-start ako linggo, mga 3 episode sila, diba? Oo. Para mga 300, ganun din. 300 episodes. Okay. And then, mga 200 pa lang ata. Kasi tandaan ko pa yung celebration nila ng 300 eh. Okay. So, mga ganun. Ang tagal na, no? Ikaw, Mark, Ako natatandaan hindi mo? ko alam. Pero natatandaan ko. Baka nasimulan mo, ha? Hindi. Okay. Nag-backtrack ako simula nung simula. Okay. Natapos mo? Oo, pero Puta. yung mga recent episodes ngayon, hindi ako updated. Napapakinig na eh. pa. Okay. Oo. Galing, no? Kasi, dun sa mga kwento nyo, mga tol, actually, same din ako. Before, na yung curiosity ko dito sa stand-up comedy, lagi ko kasi nakikita sa Facebook si Alex Calleja. Before talaga, parang ang lakas ng digital presence niya nung nung 2021 to 2022. Basta nung after the pandemic ko siya nakikita. And then, ang pinaka naalala kong nakita ko sa kanya, yung nag-i-stand up siya sa isang wedding, sa isang kasal. Tapos parang doon ako nagsimulang... Yata yun, pre. Oo, ha? Kay Alodia, nag-set siya sa wedding niya. Hindi, iba pa yon. Parang, iba pa ba? napanood ko din yan. Sabi niya parang dapat ata mas mahal yung bayad sa kanya, ganyan, di ba? Pero meron isang, isang video na parang paulit-ulit na napapanood ko yon. Siya doon, beige ba yan? Basta, nasa isang wedding siya. Tapos doon nag-spark yung curiosity ko kung ano bang galaw ng stand-up comedy dito sa Pilipinas. And, to go way further back, pare, doon din ako nagsimula sa Pork Chop Duo kasi si papa ko, yung tatay ko tol, meron siya CD ng Pork Chop Duo. Tapos sinuulit-ulit ng namin yung dati pa. Dalawa yun eh. Dalawa yung CD niya, isa sa Kidapawan, tapos isa yung Remembrance Hotel. Yung yung Globe Kababayan. Yung may joke nilang gano'n, yung Globe Kababayan. Yun yung parang palagi silang nag-uulit-ulit dito sa bahay. And I think doon ako nagsimulang matuwa at magkaroon ng interest sa mga gantong klaseng type ng comedy, no? And dati pa pala, meron pa pala mga tinatawag na Raycart, Dolphin Panchito, ganyan. Alam mo yung si Jokoy, nag-stand up dito? Yun. Hindi kasi ako nakapunta nun. Na parang nanghihinayang ako kasi 'di ba, established si Jokoy sa Netflix. Nakikita natin na parang marami siyang naging show na, yung success story niya when it comes to kung ano yung pinaglaban niya sa Netflix, ganyan. So na-curious ako, and sayang kasi hindi ko siya napanood nung linggo na na-discover ko siya sa Netflix. Nandito siya sa Pilipinas noon. And from there, doon ako naghanap. Ano pa yung mga pwede kayang mapanood? At habang nakuwento ko yon sa inyo din mismo, nirecommend nyo sa akin yung podcast ng Cool Pals. Ayan na. Talaga ba? Oo. I think si Lance Kahit ata. kami palang catalyst. Oo, kayo yun na parang, pre, interested ka pala sa mga ganyang comedian. Try mo kaya i-search si ganito. Try mo i-search sa ganyan. Makinig ka ng Parang podcast nagtanong nito. ka sa GC, no? Oo, nakinig ako, nagtanong ako sa inyo. Tapos yun na, no? Naging fan na ako eventually sa Cool Pals. Nagsimula ako ng mga episode, 500. And then ngayon, nagba-backtrack ako. Nandito na ako sa ngayon, nasa episode 380. Nasa 380 na ako. Pababa pa lang ako, pare. So mula latest, pababa. Ganyan. Ganun yung experience ko sa kanya. And nagsimula to this year lang, tol. This year lang. Talaga. Top 1 ko nga yung Cool Kaya Pals. pala yun yung top 1 mo, no? Sa Spotify, pare. Parang 3,000 minutes ata yun. Kasi magmula, say, March, April, doon. Mula doon hanggang ngayon, kasama ko sa trabaho, boy. Talagang nakikinig lang ako ng mga kataruntuduhan sa Cool Pals. Doon mo rin marirealize, pare, na
marirelease mo kung pikon ka o hindi, no? So, parang hindi pa naman ako napipikon sa mga jokes nila, no? Kasi, yung intention naman nila, magpatawa, hindi ma-offend, no? Pero, siguro, dahil nga cancel culture nowadays, mahirap din talaga kapag meron ka nasasabing hindi na ganun kaganda. Diba? And, nag-iingat din sila. Nakita mo naman na nag-iingat sila, no? As a host dun sa, sa show nila, may mga disclaimer, ganyan. Aside ba sa Cool Pals, mga tol, meron ba kayo ibang podcast na pinapakinggan aside sa Cool Pals? Ba, nabanggit ni Lance kanina yung Bago Matulog with Red Oliero, tama ba? Aside pa doon, kasi nakita ko lately, meron din pala mga podcast platform, yung iba, sila Victor Anastasio, ganyan, may mga podcast pa rin pala sila. Din. Ako, madami din kasi mostly yung mga from mga fans na rin nung Comedy Manila Cool Pals. Nagtayo rin ng mga kanya-kanya nilang kanya-kanyang podcast. Okay. Ang paborito ko outside Cool Pals na subgroup din nila is yung Semi-Safe Space. Sila Earl. Ayun, okay din 'yon. Gaguhan lang din, parang Cool Pals din sila. Tapos mga nasa abroad na magkakaibigan. Semi-safe space ang okay, semi-safe. Rin, minaraton ko rin yung mga makukulit din, parang mga Cool Pals din. Okay. Tapos bukod doon yung kay Victor na nakikinig din ako na sa kanya. Machong Chismisan. So far yun lang. Na podcast na. Ikaw, Mark, bukod sa mga nabanggit mo kanina, meron ba? Parang yun lang rin Okay. Ako sa ngayon, si Leland, alam ko may podcast rin. Kasi, aside sa Cool Pals, dahil nga hindi ko pa naman natatapos yung episodes nila, hindi pa ako nakakatalon sa iba. Yung Bago Matulog with Red Oliero, pinakikinggan ko, pero sa YouTube. Sa YouTube ako nakikinig. Doon ko siya kasi nakita, kasabay nung ibang mga stand-up comedy video niya, yung impromptu, yun. Parang doon siya na nare-recommend. And after nun, yung The Overlap naman ni James. Alam niyo ba yan? Yung The Overlap. Yung parang nakikinig lang ako sa kanya pag nang real talk na siya at saka serious mode din. Yung usapang trabaho niya. Hindi ko pa napakinggan. Inintay ko sabihin niya yung sahod niya pero yun lagi yung running joke sa kanya, di ba? Na siya yung isa sa mga Cool Pals na meron pa ring day job at merong stand-up scene, may ginagawa niya yung passion niya, rather. Now, to go all out, as we go all out dito sa episode, pag-usapan na natin yung pinaka-essence nitong episode na to dahil I think dahil fan din tayo ng Cool Pals at ng ibang mga stand-up comedian, ito yung naging trigger point sa atin nung nag-share si James at shinare ko sa page, sa profile ko. Nakagawa tayo ng lakad na magkakasama tayo na parang sabi ko G, tapos nag-comment kayo, tapos G na tayo, tapos nandun na tayo, and sobrang saya lang nung gabing yun. Puta, parang wala kang ginagawa, hindi ka naman sumisigaw, hindi ka tumatalon, kasi nasanay ako para sa New Frontier Theater. Puro musical band, concert. Concert. Rakrakan talaga, talunan. Pero dito napagod din ako pag uwi. Putay na. Ito guys, disclaimer. Pwedeng may masabi kaming mali, you can correct us. Pero yung magiging takbo nitong show, lang to, parang kwentuhan lang din. Wala kami masyadong notes, hindi kami nag-ready, hindi to scripted. Kaya kung ano yung mapapakinggan nyo, pwedeng may tama, pwedeng may kulang na detalye. You can check and correct us na lang if we are, if we're lacking some information. Kayo nang bahala. Kayo ba, ano yung pakiramdam nyo while watching dito na sa Comedy Manila Experience yung gabing yun? Ako pre, tangina parang sumakit yung yung chan ko, yung parang nagkaroon ako ng abs after. Tapos parang tumigas nga yung yung panga ko dito. Nakakatawa. Puta, gago. Totoo yan. Sino solid. Sino yung parang nagpatawa talaga sa iyo nung gabi na yan? Ano pa lang pre, yung mga front act pa lang nila, tawang-tawa na ako pero doon sa mga front front acts nila. Pinaka natawa ako doon kay Leland.
Oo. Solid din yung mga jokes kasi nung nililan. Saka si Isa, okay din si Isa eh. Saka si Andren. Tanginan si Andren lagi. Yung mga ganun talaga lagi yung mga jokes niya, yung mga about depression niya. Tapos padark ng padark. Hindi ko alam, totoo ba yun? O, joke niya, part ng joke niya lang yun? Parang Hindi totoo pa rin na diagnose talaga siya. Okay. Ginawa niya lang yung set talaga, no? So may excuse siya. Oo, kaya may karapatan siya magano. Yun yung sinasabi nilang technique nila eh. Ikaw, Mark, ano yung kwento mo sa overall experience mo sa nung gabing yun? Ako, to be honest, parang a few days before the event ko lang nalaman na sa New Frontier pala yun. Akala ko yung sa ano lang, yung dyan yung sa Makati lang na event lagi nila. Ano yun? Circuit? Isa may Samsung. Sa may circuit lang. Okay. Akala ko doon lang. Tapos sa Cubao pala. Maganda rin yung theater doon. Medyo malayo yung biyahe. Pero enjoy. Sulit naman. Nakakatawa. And ang pinaka tumatak sa akin, Ryan Rems eh. Alright. Iba yung humor niya. Saka gusto ko yung self-awareness niya na kapag hindi benta yung joke, acknowledge niya pa sa tao eh. 30 minutes na ako, bed na ako, alright. Gago. Hindi, ayun na, kasi ito pa pala, hindi natin nabanggit. Hindi ko sure kung ito rin isa sa mga kwento nyo, no? Paaniwan, pare, Showtime. I think, doon naman talaga sila. Doon ko sila na-recognize eh. Batang 90 si James, alright ni Ryan Rems, no? Parang, in a way, familiar sila nung pinakinggan ko na sila sa Coolpals. Kaya I think nag-resonate din talaga sila sa akin na papakinggan kasi parang gets mo naman yung gusto nilang parang paraan ng pagpapatawa. Kahit naman din sa Coolpals, pare, kapag balat si Ryan Rems, isa lang eh. Isa, dalawa lang. Pero, putang ina, banat agad, di ba? Pasok agad yung yung mga banat niya. Ganun Yun lang yung lagi. nakakapagod kapag mag-set si Ryan Rems. Sunod-sunod yung punchline niya. Di bubuelo Walang setup, no? Walang setup eh. Walang setup. Tsaka malalayo yung niya. Yung hugot niya, di ba? Gusto ko nun. Parang talaga random thoughts lang eh. Yung ginagawa niya yung impression ng Terminator. Yung Terminator, pare. Yun. Kasi, ako naman, Lace sa mga nabanggit nyo, nung gabi na yun, same din, tawa din ako ng tawa. That time, ang naririnig kong tawa, ito si Lance. Si Lance kasi yung katabi ko, pare. Kaya, yung time na yun, nahahawa ako dun sa ibang joke na natatawa din siya. Pero, aside sa headliner, pare, hindi ko alam kung bakit hindi siya headliner, no? Hindi ko alam yung kwento, pero, yung set ni Bunguman, pare, tonto ako kasi parang sobrang pinaghandaan. Hindi ko alam kung naulit niya ba yon or yun talaga yung mga set niya from before. Pero, puta, isang solid eh. May tema, may galaw, may action pa, di ba? Tapos may props pa. Puta, tawa ko ng tawa, tol. Nabitin niya ako. Tapos sakto taga-Etiva ka pa, no? Oo. Naramdaman ko yung may iba doon na putang pwedeng mangyari talaga eh. Saka, alam mo yan, parang siya lang talaga yung nakita ko na tuloy-tuloy yung joke niya regarding lang doon sa gumagamit na yun. Sobrang galing, pare. Sobrang galing. Na parang nagtaka talaga ako kung bakit hindi siya headliner. Hindi ko kasi alam yung kwento na yun doon. Pero, grabe yun. Lahat ba nung mga nag-perform, parang kilala nyo na? Kasi yung iba doon parang nababanggit nila sa sa Coolpals podcast eh. Halos, oo. Halos. Kasi yung mga front acts nila, rin eh, yun din yung kasama nila sa mga ibang shows nila eh. Saka yung mga pinopromote nila, mga every Tuesdays ba yun? Sa Wicked Dogs. Yun, sila rin yun eh. Tapos sila Alexio, yun yung mga manatagal eh. Manatagal na sila Alexio, sila Andre. OG nga daw di ba? Oo. Yun. Kaya parang nakita ko yung iba, ito yung mga nababanggit nila. Ayun, si Leland, yan, nababanggit din nila. Ayun, yung kay Leland, pare, solid din talaga. No? Parang, di ko in-expect yun. Tawa ko ng tawa kay Leland nung gabi na yun. Follow ko tawa ko ito Okay, joke. Galing eh. Oo. Hindi niya pa nga ginawa yung mga iconic na jokes niya eh. Yung mga kung saan siya sumikat eh. Like yung grocery
yung grocery sa Pure Gold, Cashier. yun yung mga Cashier skit ba niya yan? na yan. Yun, Yung I think, bagger. isa yun sa mga challenge nila, no? Yung kung paano magre-reinvent ng panibagong set. Kasi, I think yun din yung napapansin ko kay Alex naman ngayon, na parang yung ibang jokes niya na napapanood ko sa YouTube, although gets, so, iba yung nasa harap kanya versus sa digital, pero yung ibang jokes niya sa YouTube medyo umuulit. And I think yun yung isa sa mga challenge nila as a stand-up comedian, yung makapag-isip ng panibagong set Oo. or ano, talagang kasi by set yun, di ba? May ano yan eh, may pattern yan na ginagawa sila eh, no? And ang Saka yung ganda lang, order, no? oo, ang ganda lang pare kasi nabanggit naman nila no na ito yung isa sa mga hindi isa sa mga, ito yung first time nila na malaking event na ganito na nagpuno sila ng isang teatro. 'Di ba? And ang lupit lang kasi isa ako sa mga first time na nakita silang magtanghal sa ganung kalaking stage. Tas bago lahat sa akin. 2,000 audience. Bago lahat sa akin, pare, parang wala akong narinig na from before. Ganyan. Kaya sobrang lap trip talaga yung overall experience. Ito yung tanong ko. Meron ba kayong linya na napikong kayo nung gabi? Wala. 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 Wala, no? kahit yung mga malalapit na related sa akin, like yung joke ni Victor na banas siya sa mga nakamotor. Ah, okay. Matatawa pa rin ako. Yung sasapak sa helmet. Putang ina. Ang lupit nan, pare. Tsaka yung putang ina. Ito si Victor, hindi ko talaga kilala, pare. Pero nung na to, na siya dito, nagtanghal siya dito. Tangina, tawa ko ng tawa yung joke niya sa Wigo. Putang ina. Parang feeling ko kung naka-Wigo ka talaga, Paul yun eh. Parang feeling ko ano yun. Parang makukurot ka ng konti. Depende kung kapikong ka talaga. Doon mo malalaman eh, no? Doon mo malalaman kung pikong ka o hindi eh. Matatawa ka naman kung nakawigo ka, pero may luwa na sa gilid. May luwa sa gilid. Gusto mo lang magpalit. Mayroon na may side thought na, magpalit ka kaya ang kotse. Tangina, no? Oo. Ako so far, wala naman, hindi naman ako, parang wala naman akong joke na mapipiko na. Kinaantay ko nga eh. Kung meron, challenge ko yung sarili ko at titignan ko kung mapipikon ako. And wala naman so far. Siguro dahil batang 90s. Tsaka, yun nga, nabanggit ni Lance na lumaki tayo kila Porchap Duo at dun sa mga comedy na nauna pa. Kaya parang hindi tayo masyadong ganun na napipikon. Hindi ko alam kung base ba yun sa sa Gen o Gen Z o Millennial. Ang isang dyan, pre, kasi kapag sa live kasi malaki difference pag nanonood ka sa live saka nanonood ka pinapanood mo lang online eh. Yung live kasi 'di ba pag alam mo yung atmosphere, yes, yung mga kasama mo lahat din tumatawa, mahahawa ka talaga eh. Instead na ibaling mo yung attention mo sa iba na offensive to. Ano ba? Totoo. Parang may effect siya eh. May effect siya. Versus sa pag digital mo na nakita, no? Oo. I think si GB, si Idol GB ata nagbabanggit yan, o si James, na parang iba kasi talaga pag na-upload na online. No, pag na-upload na online yung joke, may ibang nagre-react kasi wala naman tumatawa sa paligid niya. Walang ibang kasama tumawa. So critical siya dun sa napapanood niya. Saka yung mindset mo pa lang pag pumunta ka dun sa comedy show na yun, ibig sabihin, gusto mo lang tumawa. Yes. Alam mo pare, nung bumaba ako, kasi after nung show, bumaba kami, puta yung upuan, puno talaga sa kaya parang, buti hindi ko alam pero buti hindi sila nag-joke or na-overwhelm, kasi ang dami talaga, asa taas kami guys, no, context lang, asa taas kami, so nung bumaba ako, nung after na nung show, kasi nagpipicturan, ganyan, puno pare, kompleto yung mga upuan, so I could only imagine kung gaano ka maihinto nun sa lawak ng audience na yun. Pero you have to keep going, no? Magsalita, mag-perform. Mahirap nun. Dami. Kasi akala ko yung paningin naman natin sa kanila lang eh. Diba? Hindi natin nakikita kung gaano tayo karami sa likod natin eh. Doon sa mga pare, ito na. Punta tayo sa mga headliner. Ano yung mga natatandaan yung joke sa binanatan ng headliner? At sino mga naging paborito nyo? Ang mga paboritong linya nyo? Si Mark muna. Gigil na si Mark eh. Ako, tumatak talaga yung kay yung nagtanong daw si Jesus kay Magdalene. Kapag usap lang kung walang bayad.
Sino ka nag-joke nun? GB to, di ba? James ba yun? GB ba to? GB ata. GB yun. Alam ko kay GB. Oo, GB. Oo. Tangina. Walang bayan. Tapos ito pre, nangumusta yung office mate ko. Tapos ayun, ginoke ko sa kanya, ito yung sample na meron doon. Tapos sabi niya, di daw talaga siya para sa lahat. And then, nung nag-meeting na kami, yung manager ko naman, nagjo-joke. I mean, pinapasample niya ako ng joke na kwento ko. Sabi ko, nako, hindi pwede. Hindi siya para sa lahat. Gago, tsaka Para hindi mo rin pwedeng ibato yun nang hindi mo practice. Kasi baka mamali ka ng bira, hindi, In delivery oo, na. hindi mo ma-deliver ng maayos, magiging offensive, pare. May practice Kasi yun. wala naman tayo sa space na ready yung mga Yes. nakikinig Yes. na tumawa sa mga ganong jokes. Oo. Buti na lang. Binitaw mo ba o hindi? Hindi. Pinigilan na ako ng office week ko. Tama lang yan. Hindi ko maalala kung si GB, pare. Parang hindi ata si GB yun. Pero you can correct us, guys, kung may ibang nakikinig nito na nakapanood dun sa sa Comedy Manila experience din natin. Ang naalala ko na isa sa nakakatawa, yung binanggit ni James sa yung mga bata, yung paano magtampo yung mga bata ngayon. Huy, nagmura ka. Sorry God. Tutang. Totoo no? Totoo Kay no? James. Oo. Kay James ako, pinaka natatawa talaga dun sa mga headliner. Putang ina. Hinahaluan niya ng chismis yung kay... Hinaluan pa ng Katniel, no? Oo. Pero yun, tawan-tawa ako kasi hinahaluan niya ng ganon. Tapos yung kay Katniel din, nabanggit niya rin yung kay Katniel na ngayon, sobrang putok na pag-usapan. Ikaw, Lance, Ako ano man yung paborito mo? Oh. Madami, yung siguro sa per comedian, ang paborito ko kay Ryan Rems, yung Terminator talaga. Puta, parang off guard ako dun eh. Tapos yung kay Victor, syempre yung iconic, yung Wigo eh. Parang dun tumawan, haba ng set niya dun. Oo. Yung kay Red, yung tropical hat niya, tropical hat joke. Actually, sa lahat ng headliner, talagang may bias ako sa kapaborito ko si Red eh. Kasi una siya yung una ko napanood na stand-up na live. Okay. So pero may mga hindi siya nagawang jokes doon na paborito ko na ginagawa niya. Like Alin yun? Meron siyang joke para yung sa kaya daw siya umalis ng religion na Catholic. Kasi masyado sabi niya, he worships too hard. Kapag nagsisimba daw siya, talagang feel daw niya yung mga kanta, basta may ganun siyang jokes. Tapos nakarating din sa mga station. Basta yung beat niya na joke na yun, paborito ko yun lagi. Lagi yun yung finale niya pag nag-show siya. Okay. So hindi niya ginawa that time. Pero enjoy naman. Kumbaga sulit pa din yung kay na Red. Pero that night, ang stand out talaga si James. Kasi bukod siguro sa first time ko siya napanood na live, first time ko narinig yung mga mga stand-up jokes. Ang lakas ng niya no? Ang lakas ng relatability ng mga jokes niya. Tsaka parang hindi siya sino mga batang 90s dito, di ba? Yung parang hindi niya ginamit yun. Oo. Hindi niya ginagamit yun. Inaantay ko, pero hindi siya nag-joke ng batang 90s. Pero, alam mo yung feeling na na nasa dulo siya ng isip mo eh. Pero nasabi na niya para sa'yo. Nasabi na niya yung joke na yun para sa'yo. Parang gano'n. Tangina, naalala ko yung pare yung nasaksak. Siguro kasi Nasaksak. Hypothetically nga lang eh. Putang ina. Gago. Saka yung tinutukan na hold up. Simulan mo na magdasal. Hindi. Yun yung niya. Yun yung parang nag-callback siya dun sa joke na yun. Tapos yung ba ender niya? Hindi ko alam yung ender niya eh. Yun ata yung ender niya. Pero puta na. Saya. Hindi rin kasi na parang... Yung ama na joke niya. Oo.
Tapos umiilaw yung spotlight, no? Oo. Sobrang lap trip. Ito di ko alam, pero hinted sa akin, di ko alam sino nagbanggit or kung nasa show ba o podcast. Pero parang hindi tayo nagvi-video kasi parang respect din yun sa kanila na parang nandun ka for the experience, wag mo nang i-upload or gawing content kasi mga jokes nila yon at pwede yun sanang ikagulat pa ng ibang tao. Alam ko may ganong notion eh. Kaya parang hindi rin ako masyadong nagbibideo. Ang binibideo ko lang yung pag napasok sila sa intro, pag i-intro sila, pero yung set, hindi ako nag-video. Kahit gustong-gusto ko, pare. Gustong-gusto kong, parang putang ina, ulitin ko tong joke na to pag nasa bahay ako, ganyan. Wala rin eh, parang napansin ko, wala rin masyadong nag-video, no? Parang, ba siya? Mark, nag-ano ba sila? Parang nag-disclaimer ba sila sa dulo? Ay, sa simula? Sa simula na parang, wala sanang camcording, ganyan. Kasi late na kami nakapasok, di ba? Ako yung nauna, then pagdating namin, nagsisimula na rin eh. Hindi ko alam kung may... Okay. Pero may ganung notion, no? Parang alam ng iba, alam din natin na hanggat maaari, wag na sanang i-video. Siguro napanood, baka may napanood din tayo na parang simula lang na na nagdi-disclaimer ng ganon. Kasi wala talagang parang nagre-record ng todo-todo na buong set naka-record compared kapag concert, no? Bukod sa madali siya kasi magaya. Madaling magaya ng ibang content creator yung jokes nila. And mahirap din protektahan. Ang iniiwasan lang dun is yung makancel yung tao eh. Na lumabas sa social media yung jokes na di naman intended para sa social media. Para siya sa paying audience ng comedy talaga. Ganda. Ganda, paying audience ng comedy, no? Alam mo, galing lang kasi ito yung nakikita kong mahirap sa part nila na parang as a stand-up comedian sila, paano mo ibebenta yung stand-up comedy nang hindi mo ina-upload digitally yung ibang mga gawa mo? Parang ganun. Yun, na parang, yun lang yung mahirap kasi parang kailangan mo pa rin ng gulat factor while keeping the digital presence. Diba? Yung parang nakikita ko mahirap bilang stand-up comedian sa kanila na parang ano pa yung maibibigay mo pag nanood na yung ibang tao. Hirap din no? As we go towards the finale of this episode, guys, gusto ko itanong sa inyo, no? Bakit kayo naging fan ng stand-up comedy as a whole? Siguro simulan ko kay Lance. Ako ever since nung bata ako, hindi kasi talaga ako komedyante. So, ang role ko lagi sa classroom, lagi lang akong taga-amplify ng joke, taga-tawa, ganon. So, nung na-expose ako sa mga ganyang stand-up comedy shows, parang na-realize ko, parang ang sarap pala siguro kung ikaw yung maging bangka sa kwentuhan, tapos ikaw yung parang nagpapatawa sa mga tao. So in a way, parang naging naging dream ko siya dati na gusto ko rin maging stand-up comedian. Talaga? Okay. Parang side thought lang. Side thought ko lang siya. Hindi siya yung talagang full dream talaga na parang na curious na ako na parang ang sarap siguro ng ginagawa nila, ganun. So, ayun, dun talaga nag-start yung yung interest ko na manood ng mga ganyang comedies. Pero ang ang history ko naman diyan sa comedy shows na live, takot ako dati pumasok sa mga ganyan. Yung mga comedy bar. Kasi 'di ba ang orientation sa atin dito is pag pumasok ka ng comedy bar, o-crane ka ng mga nagpe-perform. Okay. Takot ako sa ganun yung yung mako-call out ka. Gusto mo na nga lang mag-relax. Mako-call out ka pa, o-crane ka Ikaw pa. pa yung mapagtatawanan, pare. Oo, para magiging butt of the joke ka. So takot ako dati pumasok sa ganun. Pero yung nung na-introduce yung mga ganyatong scene nga, yung stand-up comedy dito sa atin, ayun, parang mas na bumalik ulit yung parang pagkagusto ko sa sa comedy na sarap pala manood lang tas tatawa ka lang ganun. Ayun lang. Gets. Ikaw, Mark?
Ako, may stage fright ako eh. Kaya bilib na bilib ako sa kanila na yung command nila sa stage, yung presence na yung happiness na nabibigay nila sa audience nila. And then yung regarding sa mga jokes nila, even though hindi to be honest, hindi naman talaga siya benta sa akin lahat eh. Pero may times na kapag hindi ako natatawa, ang iniisip ko na lang, baka ako yung may problema or minsan ina-appreciate ko na lang kung paano kaya sila nag-come up sa ganitong humor? Ano kaya pinanguhugutan nila? Like for example, dun sa mga nag-set, hindi naman totally lahat ng na-deliver nilang jokes doon is 100% nag-click sa akin. So, pag may times na medyo bumababa, sabi ko, pag mas iniintindi mo ano yung pinanghugutan ng mga jokes nila, yun na lang, dun, yung appreciation na lang, yung bumibenta sa akin, ganito pala, kaya pala niya to na, kaya pala siya nag-come up ng ganitong joke, kasi ito yung pinanggagalingan ng And I think pare, okay lang yun. No? I think okay lang yun. Kasi parang, gaya sa dami din ng mga stand-up comedian that night, pipili ka rin ng parang, hanapin mo rin kung sino yung magpapatawa talaga sa'yo. Ay, bias parang ka rin talaga. Hindi naman din lahat makaka-connect ka, ganon. Parang, along with, every other art form na ginagawa din ng ibang tao, hindi naman din lahat talaga boom sa'yo eh. Diba? Not unless yung lineup talagang gusto mo lahat. Diba? And tayo, and I think for me, sumugal tayo dun sa iba na ang pinuntahan kasi natin dun is yung experience as a whole. Parang yung iba, doon ko lang din naman na-meet. Kaya yung iba, may times na hindi ka matatawa. Oo, may times na iba, kaka-introduce pa lang sa'yo. So, titignan mo pa lang din kung ano yung ibabato nilang joke, diba? And I think okay lang yun. I think ganun talaga, no? Ikaw, Kuya Balls, as a first-timer na manood ng live show, kamusta naman? Anong plano mo in the future? Ako, I'm super happy na ito yung first time ko na makapanood ng isang stand-up comedy scene. At pare dito pa sa Pilipinas na all local lineup yung yung sumalang. For me, okay, goods na goods ako na nakasupport ako sa kanila kahit papano. And at the same time, ito yung laging sinasabi nila GB sa Cool Pals episode nila sa podcast nila na first time nila tong ginawa na parang ang tagal na nilang binibuild up yung scene ng stand-up comedy and natutuwa sila sa ngayon kasi may nakakapansin na, may mga sumusuporta na. I'm happy na kasama ako doon, na isa ako doon sa mga tao na yun, na kahit papano, dito sa gabi na to, yung Comedy Manila experience, the best of Comedy Manila experience, na experience ko. Kung tatanungin mo ako, pre, ba't ako naging fan ng stand-up? Simple lang. Gusto ko matawa. Gusto kong tumawa and dapat i-challenge ko rin yung sarili ko sa mga bagay-bagay ngayon diba? Yun din yung nagustuhan ko sa mga stand-up comedian, pre. Na kung paano nila ini-stretch yung isang issue or joke or cancelable na pangyayari into something funny. Into something na matatawa ka. Diba? And so far, nakikita ko yung kung paano nila ginagawa yon through the podcast, through that show, that night, at sa iba pang mga bagay na napapanood ko online. So, nagagalingan ako, pare. Nagagalingan ako kasi, in a way, ang galing din nilang storyteller. Ang galing din nilang magkwento. Diba? Kahit pa paano, pare, may napupulot ako dun May napupulot ako dun. And I'm all for that. Yung mga ganong klaseng paraan ng pagkikwento. Na pwede ko din i-apply. Nagbabalak ka na ba mag-open mic? Ay! Hindi ko siya pre, I think hindi ko siya calling. Hindi ko siya baka hindi ako para doon. Kung sakali, no? Pwedeng dito na lang ako sa sarili kong platform, dito sa Hypergeek, pero as a stand-up comedian, Kuya Balls, baka hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Hindi ko alam kung mag-o-open yung na yun, no? Yung skill tree na yun sa akin, pare. Hindi ko alam kung may future yun. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita. As a podcaster, as a storyteller lang ako ngayon. Sa ngayon. Yun. Kasi, eto din yung palagi nilang binabanggit, pare. Gusto ko rin i-address to, no? Yung comedy nowadays, napakahirap. Cancel culture. Online, digital, butthurt, mga tao, mga kabataan,
napakadami sinasabi. Bilis ma-offend. Yung mga na-open para sa ibang tao. Tangina. Daming ganyan. Daming kupal sa internet. Daming keyboard warrior. At yun yung isa sa mga nakakatawang ginagawa nila, pare. Yung sina-challenge nila yon na in a way, nakakatawa pa rin yung kinakalabasan. Gaya nga ng palagi sinasabi ngayon ni Bitoy, isa ring komedyante sa telebisyon. Di ba? Napakahirap magpatawa. Hindi ka na pwedeng basta lang mag-joke dun sa mga may kapansanan, dun sa may gender issue, dun sa mga ganong klase. Diba? Pero again, yung comedy ever evolving. Diba? At natutuwa ako dun sa napapanood ko kahit hindi ako komedyante, pare. Natutuwa ako dun sa napapanood ko kasi at the end of the day, ano bang goal nila? Magpatawa. Ano bang goal nila? Diba? Is to further evolve yung craft nila as a comedian. Doon ako nag-e-enjoy sa experience na yun. In a way, talagang galing din nila mag-isip eh. Napakagaling nila mag-isip. Actually, pare, nahihirapan talaga ako. May point na parang gusto ko i-cancel tong episode na to kasi magiging mahirap kasi baka sabihin, nagmamarunong tayo, hindi naman tayo yung komedyante, bakit tayo may episode? Di ba, bakit tayo may ganito? Pero putang ina, nilabanan ko na, sabi ko hindi. Gusto ko rin kasi i-celebrate na parang, tangina, ito yung bumuo ng ng 2023 ko halos. Yung Cool Pals as a podcast, yung stand-up comedy na palagi ko naririnig sa kanila. Naging naging experience siya sa akin ng buong taon. Kaya parang ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong parang gusto i-share din sa ibang tao regarding dito. And nakahanap ako ng ibang mga fans din kagaya nyo. Fan ng Cool Pals, fan ng Comedy Manila, fan ng comedy as a whole. Yun ang overall thoughts ko doon, pare. Yun lang. That's the Best of Comedy Manila experience natin. Napakaikli lang, no? Kasi gusto ko lang talagang i-highlight itong experience na to as a celebration na rin kung ano yung nangyari. And kung mapapakinggan man to, pare ng ng mga Cool Pals host, no? Maraming salamat guys din sa mga craft na art form na binibigay nyo through your show, through your podcast. Salamat, no? Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang, makikinig lang kami dito, no? As we go towards hanggang mamatay daw sila tutuloy nila. Ano no? Hanggang mamatay daw sila, tutuloy nila yan. Tangina, yun ang passion, pare, di ba? Yun ang passion. Salamat, maraming salamat mga tol doon dahil sinamahan nyo ako dito sa episode na to. Anything to, any message before natin i-end yung show? Ano ba kayong gusto sabihin? Actually, ano lang to eh. Kumbaga parang ito na lang yung kwentuhan natin after the show kasi pagkatapos nun, di ba, gabing-gabi na, uwing-uwi na tayo. Tangina, oo. Parang pagkatayo nga agad ni Mark, a-appear na agad eh. Oo. Alis na talaga ako. Ito uwi na talaga eh. Additional context, birthday ko kasi nginabukasan. Na dapat Hindi ko plano Oo pa nga, natin mag-ipon. so sa lubong pala yun. Oo, sa lubong yun. Kaya parang nagpabati ako doon sa mga Cool Pals sa parang, sorry guys kung papakinggan nyo man to. Tangina, nagpa-shoutout ako kahit di ako Patreon, so murahin nyo na lang ako, okay lang. Tangina. Yeah, nagpabati ako kay GB, ganyan. And pagkatapos yung show, tumayo agad si Mark, pare, una na kami. Pagod na gago. I mean, gets naman kasi talaga nakakapagod tumawa. Guys, nakakapagod tumawa. Iba yung experience yan that time. And talagang nagstay lang kami muna para magpicture, no? And eventually, pwede palang bumaba. Kaya na-meet namin yung ibang mga stand-up comedian dun sa baba, sa ilalim. Ikaw, Mark, any last message or bago tayo magtapos? Wala naman, Kuya Balls. Kita-kits na lang ulit. Next, comedy show ulit, no? Next stand-up comedy show. Sunod ulit. Ayun, sana guys. Mas marami na tayo, no? Oo, sana. Mas makapagyaya pa tayo, no? Marami tayong mayaya pa na ibang, eventually sana maging fan ng stand-up comedy or ng Cool Pals, pang-abuan when it comes to stand-up comedy, no? Hey guys, maraming salamat sa pakikinig, and if you want to support the show, you may follow this podcast channel and share your thoughts as well, no, kung ano yung thoughts nyo sa mga stand-up comedian at sa stand-up comedy as a whole, no? Pakinggan natin, let's hear you out kung nakikinig din ba kayo ng Cool Pals at kung ano yung mga thoughts nyo sa comedy lately, no? And if you want to further support Hyper Geek,
Available din tayo ngayon sa Patreon, sa patreon.com/hypergeekwithkuyaballs. Yan, you may support for as low as $1, guys. So, murang-mura lang yan kung gusto nyo suportahan yung show, no? Kasi, isa sa mga bentahe ng Patreon na gusto ko ibida sa inyo, among any other things, ay you'll get to see the Zero City Underground, no? Ito yung ating exclusive community, supporters chat, and Discord kung saan napag-uusapan namin yung mga ganitong klaseng bagay on an intimate level. Chismisan. Oo, mga chismisa na ganyan. Sa mga Tsaka yung mga juicy unfiltered. chismis. Mga spoiler, pero with spoiler alert, para kung hindi ka pa nakakapanood nung certain topic na yon, pwede mong skip yung usapan. And I hope I can see you sa Underground. If hindi sa Underground, meron din tayong Zero City. Ito naman yung syudad natin kung saan free for all ito. Meron tayong community Facebook group and Discord channel as well. So, andito lahat yung link sa episode ng podcast na to, no? At gusto ko lang i-shout out, guys, yung mga na-subscribe sa Patreon, sa naka-all out ng support na si Sans at si Maku. Maraming salamat, guys. At under Hyper Geeks Assemble, si Mike Rubio, si RD Casimiro, at si Idol Jeff Bahilot. Maraming salamat, guys, sa pagsuporta sa Hyper Geek. Binubuhay niyo yung show, guys. No? So, maraming salamat. Kasi sa ngayon, Hyper Geek is my main content. And if you're interested in other geek-related content, aside from this podcast, you may follow me on other socials under Kuya Balls. Yung FB, IG, TikTok, andyan yan lahat sa description. Ayun, guys, maraming salamat sa pakikinig dito sa Hyper Geek. Magkita-kita na lang muli tayo sa susunod na episode. Out na muna kami in 3, 2, 1. Let's go! Boom!